Pakinggan po natin itong pagbatikos ng dating DDS na si Mima Alicia kay VP Inday Sara. Ito na po. Sabi ng nag-comment, masakit daw ba sa mata? Okay, sa mga hindi ho nakakalam, itong Octapool ay naglabas ho ng survey na itong DepEd daw ho natin ang pinaka top performing and most trusted agency. And sa tanong mo kung masakit ba sa mata, hindi. Hindi, kasi hindi naman ka panipaniwala. This Octa Research Group has Mr. Ero Brillantes, the brains behind 2016 Duterte Serye as advisor. His wife was Chief of Staff to Alan Peter Cayetano. Mr. Brillantes is campaign strategist of Sara Duterte. So, ang pinaka-question ko dito, magkano ba? Gaano ba kalaki Octa? At magkano ba ang halaga Octa na ibinigay ng kung sino man para ho mag-manipulate ng survey? Top performing and most trusted agency daw. Pero nakikita nyo naman yung resulta natin sa PISA. At madagdag ko nga pala, DepEd's travel expenses in 2022 balloon to 1.69 billion. Lumubo ho ang travel expenses ng ganyan kalaking halaga. Ang masakit lang dito sa mata ay yung nangako siya na kapag binigyan daw siya ng 100 billion, lahat daw ng problema ng basic education ay susulbahin niya. Pero wala walang word of honor Sabi niya, I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. Yan ho yung nagiging resulta na kapag ang kinuha mong DepEd Secretary ay hindi related sa DepEd. Ang masakit lang dito para sa akin sa mga mamamayang Pilipino kasi walang bata dapat ang nalileft behind. Kaso dahil sa bulok na sistema ng Pilipinas, especially dito sa DepEd, ang dami mga estudyante ang nalileft behind. Imagine kahit hindi naman nakakabasa, pinapasa na lang sa high school. Ang hina pa ng reading comprehension. Tapos dito sa part na to, kumambyo si VP Inday. Sabi niya, we do not expect good scores from the 2022 PISA results coming out this December. So nag-advance parinig na ho si VP Inday and DepEd Secretary natin noong November 9, 2023. Kasi alam niya na ito yung magiging result. Mababa yung magiging resulta. Ang masakit lang dito, pondo yan ng mamamayang Pilipino tapos yung trabaho niya, hindi niya ginagawa. As a taxpayer, may karapatan akong magreklamo. Ikaw, taxpayer ka ba? Napapakinabangan ka na ba ng gobyerno? Uy, baka pabigat ka rin sa bahay nyo. Good luck. Ayun, tama yung mga sinabi niya. Kawawa yung ating mga kabataan, nakaka-graduate, hindi marunong magbasa, walang comprehension. At yun po yung may katotohanan, Basahin niyo po itong article na to. Ito nakalagay, PISA shows Philippine students 5 to 6 years behind. Sabi pa dito, 9 sa 10 batang Pilipino mag-aaral ang di marunong magbasa o umunawa ng binabasa. 9 sa 10 nakaka-alarma yun. Hindi marunong magbasa, hindi nakakaunawa ng binabasa. Paano sila matututo? Paano yung pagkatuto nun? Napakahalaga niyan. Pagbabasa at pagbibilang sa elementary, Pagbabasa at pagbibilang. Yan, 9 out of 10, nakakalungkot naman. Grabe naman yon. Sobrang lagapak na ang kalidad ng edukasyon natin. At yan po ay seryosong bagay. Nakaka-alarma yan dahil bansa po ang magsasuffer. Kung ang ating mga graduate ay hindi marunong magbasa, hindi magiging competent pagdating sa trabaho, malamang sa malamang yung workforce natin papalya, ekonomiya natin ang magdudusa. Ganun po. Kaya na-appreciate yung ginagawa ng mga NGO kagaya ng Angat Buhay, na meron sila. Ito kagaya nila Attorney Lenny. Yan. Sila Attorney Lenny Robredo, meron silang tinatawag na Angat Bilang, Angat Basa, Community Learning Hub. Yung mga ganyang programa at proyekto ng Angat Buhay ay sumusuporta na sa gobyerno para matugunan ang problema natin, ang krisis sa edukasyon. Tumatakbo pa lang sa Attorney Lenny, bilang Pangulo noong 2022, na-recognize na niya ang krisis sa education crisis, at may plataforma siya na i-implement. Kaso nga lang, hindi tayo pinalad, Sayang talaga, sayang yung platform ng Attorney Lenny sa education, Alam na niya may krisis na sa edukasyon, kaya meron siyang nilatag na effective solution.
Nevertheless, nagagawa naman nila ngayon sa Angat Buhay. Yun nga lang, limited ang kanilang resources at limited ang kanilang platform. Pero ang magandang balita, may mga natutulungang mga estudyante at nakakatulong ang ating Angat Buhay, sila Atty. Lenny sa ating gobyerno. Yun lang pong gusto kong ibahagi sa inyo. Kita nyo naman, mga DDS na mismo or mga dating DDS ang bumabatikos. Ano pong masasabi nyo dyan? Comment down below and huwag niyo pong kalimutan i-like ang ating video. Salamat po.